Pero yung totoo, na-miss mo Shout isa't out, isa? shout out. After 13 years. Yeah, of Oo course. naman. Bim, kung Hindi ko gusto lang mong sa- kausap, text mo lang ako. Ano, Ito talaga. Just watch the old, Yar. Little Bossing Ang dami skits nga. Natuwa si Bimbi first time niya mag-TikTok. Yeah, first time. Gagawa ka ng TikTok. Gawa ka ng TikTok Oh, kasi. that's nice. See you next week. See you next bye. week. Sa isang biglaang TikTok live, muling nag-cross ang landas ni Riza May Dizon at Bimbi Aquino Yap, at doon nila hayagang inamin sa harap ng libo-libong nanonood na miss na nila ang isa't isa. Isang totoong sandali na nagpaalala sa publiko kung gaano kalalim ang pinagsamahan nila noong mga panahong pareho pa silang bata at sabay na lumaki sa harap ng kamera. Sa mismong live, kapansin-pansin ang pagiging natural ng usapan. Walang pilit na emosyon, ngunit ramdam ang bigat ng saya sa pagitan ng bawat tawa. Si Riza May, na ngayon ay mas mature at mas kumpiyansa magsalita, ay unang nagbanggit kung gaano na raw katagal mula nang huli silang nagkausap ng diretso. Si Bimbi naman, kalmado at maingat sa mga salita, ay sumang-ayon at sinabing iba pala ang pakiramdam kapag biglang bumalik ang alaala ng mga panahong akala nila ay ordinaryo lang noon, pero ngayon ay mahalagang bahagi na ng kanilang pagkatao. Hindi na nila kailangang banggitin ng detalyado ang nakaraan para maunawaan ng mga manunood. Alam ng publiko ang pinagmulan ng koneksyon nila, ang pagiging batang personalidad sa telebisyon, ang parehong exposure sa entertainment industry, at ang maagang pagkatutong humarap sa kamera. Ngunit sa live na iyon, malinaw na hindi tungkol sa kasikatan ng usapan. Tungkol ito sa pagkakaibigang naputol ng panahon at responsibilidad. Habang nagpapatuloy ang live, inalala nila ang mga simpleng bagay, ang mga araw na nagkikita sila sa studio, ang mga kwentuhang walang iniintinding bashers o intriga. At ang pagiging bata na ang tanging problema ay kung sino ang mauunang magsalita sa harap ng kamera. Sa bawat alaala, may kasamang ngiti, pero may bahid din ng panghihinayang. Hindi dahil may maling nangyari, kundi dahil may mga responsibilidad na talagang nalalayo kapag nagbago ang direksyon ng buhay. Sa mga komento ng live, kapansin-pansin ang reaksyon ng publiko. Marami ang nagsabing parang bumalik sila sa nakaraan. May mga nanood na nagsabing lumaki silang pinapanood ang dalawa, at ang muling pagkikita, even virtually, ay parang pagsilip sa sariling kabataan. Ngunit hindi nagpadala sina Riza May at Bimbi sa emosyon ng crowd. Nanatili silang grounded, paulit-ulit na binibigyang diin na ang mahalaga ay ang respeto at ang tunay na damdamin sa likod ng bawat salita. Hindi rin nila pinalampas ang pagbanggit sa kung paano nagbago ang social media. Kung noon ay telebisyon ang pangunahing daan para sa koneksyon, ngayon ay isang pindot na lang ang kailangan para muling magtagpo. Ngunit ayon kay Riza May, hindi pa rin ito pinapalitan ang tunay na pag-uusap. Ang live ay simula pa lang. Isang unang hakbang para muling kilalanin ang isa't isa bilang mas mature na bersyon ng mga batang dating magkaibigan. Habang papalapit sa pagtatapos ang live, ang tanging malinaw ay ang pagiging bukas ng pinto, isang pinto na matagal na ring nakasara hindi dahil sa tagal, kundi dahil sa katahimikan. Sa huling bahagi, nagpasalamat sila sa isa't isa at sinabi na magkikita daw sila ulit sa studio ng Eat Bulaga. Matapos magpaalam sa isa't isa, kinilig ang mga netizens sa ginawa ni Bimbi sa keychain ni Riza May dahil kinis niya ito. Dito ay hindi na napigilan kiligin ang mga netizen. Ang live ni Riza May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay nagsilbing patunay na ang pag-miss ay hindi kahinaan. Isa itong pagkilala sa halaga ng isang tao sa isang yugto ng iyong buhay.